Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yung thinking ahead na sinasabi mo, siguro ginagawa naman natin para sa mga taong may concern, ginagawa yun. Pero yung mga taong wala, na nakaupo, na dapat ina-apply yun o ginagawa yun, pwedeng disregard nila yun o hindi nila ginagawa yun. Kasi sila dapat yung nag-a-apply nun eh. Yeah, malaking aspect talaga yun. Kasi hindi naman natin pwedeng isisi sa gobyerno lahat, no? Pero on the other hand, ano rin yung role ng governance dyan, di ba? Parang, while it's true na hindi natin pwedeng isisi sa gobyerno lahat dahil may participation din talagang taong bayan dapat. Pero tingnan mo rin kung papaano yung leadership nila nagko-cause din ng hindi pagpa-participate ng taong bayan. Lalong-lalo pa, ako personally, isa sa inuusisa ako ngayon is yung messianic motif ng politika, no? Yung term na messianic motif, hiniram ko siya kay Professor Randy David, no? Kumbaga, yung populism sa Pilipinas, hindi lang siya popular eh. May lengguwahe din ng pagsamba. Kaya siya messianic motif. Hindi lang siya basta sikat. Meron din siyang tono na pag nanalo yan, susolusyonan niya lahat ng problema natin eh. And it really makes sense kung bakit sa kampanya laging ang framing ng campaign ng isang candidate, tuloy ang laban. Laging ganyan. Parang laging may kalaban. Kahit hindi mo alam kung sino yung kalaban talaga. Ipaglalaban kita, tuloy ang laban, ako ang solusyon, di ba? Lagi kang binibigyan ng imagination na may kalaban kang kailangang kalabanin, siya yung lalaban para sa'yo. Dahil ikaw, in need ka of security, gusto mo yung feeling na pinaglalaban ka. Lalong-lalo na, lalo kung gutom ka, tapos binigyan ka niya ng pagkain, ang tingin mo talaga sa kanya, savior talaga siya. Tuwing election, ang hinahanap natin is someone who can project himself or herself as a savior. Sa Messiah, no? Hindi appealing sa atin yung empowering na kailangan mag-participate ka. Hindi appealing sa atin yung participation. Ang gusto natin, pag pinaupo kita dyan, solusyonan mo lahat ng problema. Kaya may pattern tayo na tuwing election, upo ka dyan, solusyonan mo yung problema ko, 2 years, 3 years, walang nagbabago, mali siya magdesisyon, hanap tayo ng iba, or nagsisisi ako, ba't kita binoto? Dapat pala si ano na lang binoto ko. Sinasa kasi natin lahat na doon eh. When dapat, if we want our democracy to flourish, dapat nagpa-participate. Ayun, siguro yung sabi ko, isang halimbawa sana ng thinking ahead. I mean, sana yung mas maayos na city plan, yung mas maayos na, mas kontrolado yung population dito sa Maynila. Isang itsura yan ng thinking ahead na kapag may dadating na bagyo or ano man, mas at least hindi ganun katindi yung effect sa atin. Kumbaga, kasama sa yung sinabi mo, yung control mo sa tao, kung ilan lang yung capacity na pwede mong i-allow, tapos ilan yung traffic na pwedeng lumabas lang sa ganitong pinto, kasama sa counting yun eh. Pero pag di mo binilang yun, papasok ka lang ng papasok. Pag nagkaroon ng problema, saan lalabas yung mga yan? Well, sa akin, it all boils down to the importance of our decision making. When I say decision making, it has something to do with how we exercise our identity as sovereign Filipino people. Yun ang identity natin as Filipino. We are not just voting for the sake of voting. It's really an exercise, not just of right, but also an exercise of power. And we have to acknowledge, no? Gasgas na yung kasabihan na with great power comes great responsibility. Number 1. Pero it's still true until today, di ba? We must take it seriously. Yung decision mo has the capacity to change your life for the better or for the worse. If you are going to vote for somebody na wala talagang pakialam sa'yo, for somebody who can only project an image of a savior without taking into consideration anong qualifications niya, anong competency niya, character, 'di ba? We really have to think and rethink about our decisions in life. No? Para kang pumili ng tao na 'di ba? Parang
nilagay kita dyan para guluhin ang buhay ko. Parang ganun ang nangyari, di ba? Which is, I think, we really have to, we really have to challenge ourselves, no, when it comes to our decision making pagdating sa pagboto. No? Kaya lang, sa ating mga Pilipino, hindi ko minamaliit ang kakayanan ng mga Pilipino, kaya lang kailangan nating tanggapin na politically speaking, napaka-immature pa natin. Maaari na ang pinanggagalingan pa rin natin yung colonial experience natin, to some terms colonial trauma. No, it might be it might be a manifestation of colonial trauma that we always look for somebody who will save us. No? We always look for somebody who will Kaya nga for the past years, nagkaroon tayo ng dalawang klase ng Messiah. Yung isa, masyadong diktador, no? Sa term ni Vicente Rafael, benevolent dictator siya, no? Na kapag ang i-require niya sa iyo obedience, kahit gagawin niya lahat para sa iyo, kahit na pinaka-unjust na paraan, handa siyang pumatay para sa iyo, basta sundin mo siya, huwag mo siya kukontrahin. Yung isang Messiah naman na dumating, masyadong unifying to the point na ang ibinigay niya sa iyo during the campaign, nostalgia ng dictatorship, nostalgia na golden era ng panahon ng tatay ko. That's the kind of Messiah. And if you will see, ganun na ganun ang playbook ng mga dictators. They will really, manipulate the narrative, no? Kasi very common yan kay Kim Jong-un, sa tatay ni Kim Jong-un, very common, kay Hitler, very common yan, kay Mussolini, very common yan, di ba? You can see how they change the narrative, and you can see in their rhetoric that I am someone that you can trust, I am someone that someone na ipaglalaban ka, 'di ba? Laging may pangako ng pagbabago, laging may pangako ng ang laban na to para sa iyo, ganyan. Wala naman talaga nagbabago. Bago man tayo, nagiging worse. Yung problema natin, hindi yan na-predict ng mga bayani natin, no? Sa kasaysayan natin, hindi manghuhula yung mga bayani natin. It's just that tayo bilang isang bansa, bilang Pilipino, hindi tayo nagbago ng pag-iisip for the past century.